Ayan, hello po sa inyong lahat at nandito tayo ngayon sa ating munting ibunan. At ito po yung ating mga napaka-cute na mga Alps bird. Yan, mga African lovebirds po yan. Ito po yan yung nasa kaliwa, kanan. Si Yormi po yan, si Tulingi. At itong nasa kaliwa is hindi natin alam kung anong pangalan niya. Ayan po yung nila, yung pugaran nila. Hindi natin alam yung pangalan ng isa kasi bago pa lang din yan. Ayan, papasok siya dun sa kanyang Ayan. At ito nga po sila is napakarami po niyan. Dito lang po yan sa loob ng kwarto namin. Kahit na napakaingay nila pero okay lang kasi pang pa-stress reliever naman natin yan. Ayan, itutur ko kayo sa aking munting mga ibon. Ayan, at makikita nyo ito rin is puro halos lahat ng ibon ko is kulay blue. Kasi alam nyo naman is favorite natin ang blue. At para kay Yorme naman yan, kaya gustong gusto natin ng blue. Tingnan nyo pati yung mga baonan, yung mga inuman nila ng tubig, tsaka yung mga kainan nila is color blue. Ayan, at green para kay Sara Duterte. Ayan, natangkit naman ang nila dito. Nagtatago yung dalawa kasi may mga itlog na po yan sila at 3 po yung mga egg nila. Pinipisa na po yan. Ayan, at meron pa tayong ipapakita na isa. Ayan, ito po yung pinakamamahal kong ibon. Ito po, ang pangalan niya po is Puchi. Ayan, nawala na po kami ng isang app ng ganitong kakatail. At naghanap din po ako ulit ng kagaya din niya kasi sobra akong nalungkot nung nawala din po yung Puchi namin. Ito po is pangalawang Puchi ko na ito na inalagaan dito sa bahay. At tinan nyo, tumaba-taba na rin siya. Dati po siyang nakagat ng pusa, yung tagiliran niya. Nakagat po yan ng pusa kaya nagkaganyan na po yung nasa tagiliran. Susunod ipapakita natin yung kagat ng pusa. Pero kinaya naman po ni Puchi yan at buhay na buhay po yan siya. Marami na po siyang naranasan pero ngayon tumaba-taba na rin po siya. Nung akala namin mamamatay na po yan. Kasi nga is ang dami niyang sugat nung minata siya ng pusa namin. At ang nangyari is yung mga balahibo niya kasi nagkaroon ng mga sugat-sugat. Ang cute niya naman. Nagkaroon siya ng sugat-sugat. Naglagasan po yung mga buntot niya. At nagkasakit po siya doon. Pero sa awa ng Diyos is lumaban po si Puchi namin. Kaya ito at ang lusog-lusog ng aking alaga. Napakamahal na mahal ko po itong alaga kong kakatail na ito. Kasi grabe po yung naranasan niya mula nung nakuha po namin siya. Baby pa po yan, ilagaan ko na yan. Meron din po akong upload niyan. Kung gusto niyo po siyang makita nung napakaliit niya po. Mga kalalabas pa lang po niya. Mga weeks pa lang yung, or days pa lang yung pagkalabas niya. Grabe yung sacrifice namin dito at yung sakripisyo niya rin. Kasi hindi lang yung pagsubok, yung marami siyang nasubukan kasi nabuhay pa rin po siya sa awa ng Diyos. Ayan, ito po yung naawa din po ako dito sa ibon ko na ito. Ito po is binenta lang po sa amin kasi yung una namin na nabiling ibon is hindi po siya nangingitlog, hindi po sila nag-away po silang mag-asawa. Ngayon is naghanap po kami na pwede naming i-turn doon sa babae. Ngayon, etong tulingi na to, nakagat po siya ng daga. Yung mga anak nila, nakagat siya. Bali siya na lang po yung natira. Kaya naging ganyan po siya kasi muntikan na po siyang mamatay sa kagat ng daga. Buti na lang po is nabuhay si tulingi. Nakakaawa po siyang tingnan pero mahal na mahal po namin yan kasi napakabait po ng ibon na yan. At ito naman po si Milo and si Ovaltine. Ayan. Yung isang nakaputi, si Ovaltine po yan. Ayan. Nag-aaway po kasi sila. Tignan nyo. Kaya nakalbo na yung ulo ni Ovaltine. Matapang po kasi si Milo. Mga